Magandang tanghali po sa kanilang lahat. Marapati niyo po. Habang nakatayo ako sa harap niyo po, isang dedikadong magiging lingkod bayan at nakatuon ako sa pagtugon sa mga pangunahing issue ng humahadlang sa ating mahal na Pilipinas. Ang aking pong plataforma ay nakatuon sa kapayapaan o peace and order. Peace and order po, palalakasin ko ang ating ahensya ng pagpapatupad ng batas upang matiyak ang kaligtasan ng publiko tulad ng pagdadagdag ng budget para sa modernization ng ating mga kapulisan at kasundaluhan. Itataguyod ang mga programang nakabatay sa komunidad upang mas mapalakas ang kooperasyon ng publiko at pribadong sektor para sugpuin ng kriminalidad at susuportahan ang mga epektibong programa sa rehabilitasyon ng droga upang mabawasan po ang krimen. Nais ko pong maibalik yung hindi na matatakot ang mga pamilya na nakakasiguro sila na makakauwi ang kanilang mga anak sa kanilang bahay, na hindi makikidnap, hindi magagahasa, hindi mapapatay. Gusto ko pong siguraduhin na mabawasan, kung di man mawala lahat, ng mga drug addicts na nagkalat na naman kung saan-saan. Sir, excuse me po. Sir, time is up. 2 minutes lang po. I-wrap up ko na lang po. Sige po. Thank you. Yan po ang aking plataforma. Ako po'y naniniwala na marami pa rin pong mga pulis na matitino. At huwag nyo lamang hong lalaliman ng inyong mga tanong. Nakaready na ako. Okay, first question. Nico? Yes, sir, Bagsik? Nico. Nico Bagsik. Magandang umaga po, sir. Sir, na-mention niyo po dyan po sa speech niyo na you're in favor of rehabilitation po, no, when it comes to the drug addicts po. Does this mean na you don't agree po with the war on drugs of former President Rodrigo Duterte na libo-libo po yung napatay? Ay, hindi po. Ako po'y naniniwala doon sa ginawa niya kasi nakabuti dito sa atin. Pero ngayon po, ang sa akin naman, bigyan din natin ng pag-asang ma-rehab yung mga addicts. Kasi po, maski na mga addicts yan, meron pa rin pamilyang nagmamahal sa kanila. Bigyan din natin ng pag-asang makabalik sila sa lipunan. Follow-up na lang po, sir. Paano po natin sila mabibigyan ng pagkakataon na makabalik sa lipunan at rehabilitate kung napatay na po? Wala naman po ako sinasabing papatayan eh. Ang sinabi ko po, hulihin at parehab. Hulihin sila para mabigyan sila ng pag-asa. Kailangan, sa akin po kasi, ayoko nung hinuli ko, pinatay ko. Ayoko nung ganun. Gusto ko mabigyan sila ng pag-asa. At tingin ko naman po, tama din yun aking sinasabi. Kung mali po, patawarin niyo ako. Yun po. Okay. Sir, magandang umaga po. Yes, sir. Michael Rogas po from Radyo Pilipinas. Binabagit po ninyo yung mga plataforma kanina. Isa lang po plataforma ko, peace and order. Apo. Sir, bilang po isang artista, meron po ba kayong kakayahan na gumawa po ng isang panukalang batas para ho sa ganun ay ma-draft po at maipasa sa Senado ito po mga binabanggit po ninyong plataforma na ito? Opo. Bakit naman po hindi? Yun nga po ang nakakasakit minsan. Kasi po, ang tingin sa lahat sa amin, kami mga artista lang. Makikipagtulungan naman po siguro ako sa aking mga abogado. Makikipagtulungan naman po ako sa kapulisan. Ideya. Lahat po yan. Hindi ko naman po aakuin lahat siya na gagawin ko na agad na batas. Kailangan po, meron akong oras din na makapag-usap sa kanila para maiayos ko ang dapat maayos. Sir, follow-up question lamang po. Aside po sa pagiging artista, ano pa ho yung inyong experience na maaari pong maging patayan ng mga botante para po kayo ay iboto? Simple lamang po. Siguro po sa loob ng ilang taon na pag-ikot ko po sa buong Pilipinas, nakikita at nakakausap ko naman po at nalalaman ko kung ano mga hinaing ng mga tao.
At yun po ang aking pinakahawakan dahil nga po ako'y bumababa hanggang sa grassroots po ang pinupuntahan ko. Nalalaman ko po kung ano ang kanilang pangangailangan, kung ano po ang kanilang hinihingi nila sa kanilang mga lugar na mabawasan ng mga addicts. Dumarami na naman po, nagkalat na naman kung saan-saan. Kaya kung maaari po, kung ako po'y mabibigyan nila ng pagkakataon, gagawin ko po ang lahat. Tatanggalin ko ho ang pagod sa aking katawan para maiayos ko po kung ano yung mga hinaing, lalo na po ng mga magulang. Susunod pong tatanong. Meron pa po? Okay. Sherry Ann, ABS-CBN po. Ma'am, Yes, sir. Magandang hapon po. Sir, maliban dun sa gagawin nyo, kung kayo mananalo, Opo. senador, sabi niyo nga po, Opo. kukonsulta kayo sa mga abogado, Opo. sa mga pulis. Opo. Pero bago yun, sir, during the campaign, Opo. habang ngayon naliligaw kayo ng mga botante, ano yung mga paghahanda na ginagawa po ninyo para eventually, dun sa possibility na magiging senador kayo, pagkatapos po ay, syempre, from time to time, natatanong kayo, posibleng maharap kayo sa debate. Ano po yung mga paghahanda po ninyo? pinaghahandaan ko po, yun lamang pong nasa aking puso at nasa aking isipan na nakikita ko at nalalaman ko. Realidad po. Yun po ang hindi mawawala sa akin, ang realidad. Kasi po, nagkalat na naman ng korupsyon dito. Pagka ang korupsyon po nandyan, ang krimen po hindi mawawala. Kapag ang korupsyon po nandyan, lalo pong maghihirap yung mahihirap. Kapag ang korupsyon nandyan, mapupunta na naman at maiisip na naman nilang bumalik sa droga. Kasi yun ang pantanggal ng kanilang pag-iisip sa kanilang kahirapan na nangyayari. Sir Philip, ano yung main motivation ninyo? Bakit sa dulo, naisip nyo magsesenador ako? Bakit hindi ibang posisyon na mas nakadirekta sa tao? Bakit po Senado agad? Ang totoo po, mga tao po ang nagsabi sa akin tumakbo ko senador. Mga helpless and the hopeless po ang nagsasabi sa akin tumakbo akong senador. Yun po ang nagpapalakas ng loob ko. Una, ang ating Panginoon Diyos. Pangalawa, ang mga tao. So, if ever po, kung ano man po mangyari, I will run as a senator, I will join the race, and I will finish my race whether I win or lose. Thank you very much. Thank you po. Thank you very much. Thank you po. Time is up na. Nene, last 46. Salamat po Sige sa inyo lahat. Ay, Nene, sorry. There's one more pahabol question, Ay, sir. ma'am. Sige, Nene. Okay lang. Hi sir, good afternoon po. You mentioned sir yung platform on peace and order and you also mentioned yung sa drug rehabilitation. But Opo. what specific bills do you have in mind po sa ngayon? Sa ngayon ho, gusto ko talaga yung sa rehabilitation ng mga addicts. Gusto ko ho sila mabigyan ng pag-asa kasi. Kagaya ng sinabi ko, paulit-ulit ko sinasabi, may nagmamahal din mga pamilya yan. Bigyan natin sila ng pagkakataon. Pag hindi pa sila tumino doon sa anong yan, paano na yung bill na gagawin mo for them para sa mga tao? Kailangan maiayos ang mga